Ano ba ang kalooban ng Diyos para sa atin? Marami sa atin ang naghahangad ng kasiguraduhan. Yung tipo bang gusto nating malinaw na kaagad ang lahat-lahat, lalo na po pagdating sa Diyos. Baka nga nang sabi pa natin na, Panginoon, bakit hindi mo na lang sabihin kung ano talagang eksaktong gusto mong gawin ko? Kasi susunod naman ako. Pero sa totoo lang, bakit nga ba minsan tila walang malinaw na sagot at parang tahimik ang langit sa mga katanungan natin? Ayon sa Exodo 40:34 hanggang 38, nang magawa ang toldang tipanan, nabalot ito ng ulap at napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Hindi makapasok si Moises sapagkat nananatili sa loob nito ang ulap at napuspos ito ng kaluwalhatian ni Yahweh. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw, ang ulap ng kapangyarihan ni Yahweh ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi naman ang haliking apoy. Ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Isipin ninyo po yun. Nakakatawa sigurong maranasan yung nakikita nila ng live yung presensya ng Diyos. O kung tayo man mismo yung nandun, di ba nakakatuwa po na nakikita natin ng live yung presensya ng Diyos doon sa mitagpo na nabasa natin sa Biblia. Literal na nasasaksihan ang nais ng Diyos kung kailan sila gagalaw at kung kailan hindi. Wala nang guessing game doon sa minabasa natin na talata sa Biblia. Kasi ando na lahat bale nag-iintay na lang. Pero meron din tayo dapat na maisip po mga kapatid. Malamang may mga araw o linggo o buwan na hindi gumagalaw yung ulap. Walang bagong utos, walang bagong direksyon, at sa panahon po na iyon, tanging sinasabi lang sa atin ng presensya ng Diyos ay ito, wala munang galaw, hintay lang kayo. So may pagkakataon talaga na yung mga Israelita dun sa nabasa natin, standby lang sila. Napaisip tuloy ako, siguro hindi talaga natin gusto ng linaw kung minsan. Kasi mas gusto natin yung bigyan na lang tayo parati ng step-by-step guide ng Diyos, yung parang GPS mula sa langit, and then sasabihin sa atin, lumiko ka sa kanan. O, sa susunod na kanto, diretso lang. Pero po, hindi kasi ganon parate ang paraan ng Diyos. Minsan, hindi tayo hihinga ng Diyos ng desisyon batay po sa mga bagay na hindi pa natin alam. Ang madalas na gusto po ng Diyos sa atin, kumilos po tayo ayon sa mga bagay na alam na natin. Mga bagay na ipinaalam na sa atin ng Diyos. At ano po yung mga yon? Alam na natin kung paano mamuhay ng marangal. Ibinigay na po sa atin ang mga kautusan. Ipinangaral na sa atin si Jesus, ang kanyang buhay, mga aral, at ang kanyang sakripisyo. Inihayag na ang katotohanan ng ating simbahan, ng mga sakramento, at ng pagdalo natin sa banal na misa at pagtanggap po ng Eucharistia. Alam na din natin kung paano magmahal, magpatawad, tumulong, at magsisi kapag tayo po ay nagkamali. Ang mga ito, malinaw na po sa ating lahat. Hindi na natin kailangang hulaan pa. Gayunpaman, hindi na po kasi may aalis sa atin na magtanong pa rin tayo sa Diyos, di ba? Kung ano yung mga gagawin natin sa buhay natin or yung mga susunod na gagawin natin sa buhay natin. Pero po, kung hindi pa po tayo sinasagot ng Diyos, ibig sabihin lang po nun, wala pa pong bagong utos. Kumbaga sa nabasa natin kanina, ang ulap ay hindi pa po gumagalaw, kaya manatili muna tayo kung nasaan tayo. Sabi nga sa Mikas 6:8, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Nakita ninyo? Simple, klaro. Hindi na natin kailangang hulaan. At kung dumating man ang panahon na kailangan na natin gumalaw, maniwala lang po tayo. Darating po sa atin ang sagot. Pero wag nating asahan agad na sasabihin sa atin lahat-lahat ng Diyos yung mga dapat nating gawin. Halimbawa na lang, yung sa may una po ng Lucas, first chapter ng Lucas. Nagpakita ang Anghel Gabriel sa mahal na Birheng Maria. Sinabi niya sa kanya na siya ay maglilihi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At ang isisilang po ng mahal na Birheng Maria ay magiging dakila, which is yung anak ng kataas-taasang Diyos. Lucas 1:31 hanggang 33, makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki
at siya'y pangangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob. Magpakailanman ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Ngayon, napatanong si Maria sa anghel, which is good. Okay lang po yun. Dahil ang kanyang tanong ay isang clarification question na mababasa po natin sa verse 34 ng chapter 1 pa rin ng Lucas. Paano pong mangyayari itong gayong ako'y isang birhen? Tanong ni Maria. Pinaliwanag sa kanya ng anghel ang kailangan niyang malaman at binigyan siya ng assurance na magagawa iyon ng Diyos. Verse 37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Buong puso po at buong kapakumbabaan na tinanggap ni Maria ang paliwanag ng anghel patungkol mismo sa kalooban ng Diyos. Ngayon, sa 38, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos, natanggap ni Maria ang napakahalagang mensaheng ito na nakapagpabago ng kanyang buhay, na tinawag siya para maging ina ng Diyos. Tinanggap naman niya ito ng buong puso, kahit di pa niya alam kung ano yung kasunod niyang gagawin. And then, pagkatapos ay umalis na yung anghel. That's it. Yun na yun. Kaya naman mga kapatid, kung mamumuhay tayo, mamuhay po tayo ayon sa alam na nating kalooban ng Diyos. Ngayon, kung may iniintay tayo, hintayin lang natin po yung mga susunod na utos pa ng Diyos sa buhay natin. Kung meron man. At kung wala pa, ayos lang po yun. Hindi kailangan biglain tayo ng Diyos. Hindi kailangan ibagsak po kagad sa atin yung mga gagawin natin. Dahan-dahan lang po. And it's okay na maghintay. Ingatan naman po tayong parati ng ating Panginoon.